Ano kayang feeling nang natulog ka lang tapos paggising mo hindi na science ang tinuturo sa school kundi magic? 3 buwan na ang nakakalipas nang magising si Mo Fan sa parehas na panahon at mundo, ang pinagkaiba lang ay trending ang pagiging magician. Hindi lang yon, major subject na din ito sa mga eskwelahan at consider as high-paying job. Sa kanilang mundo ngayon, ang mga magician ang pinakang military at defense nila mula sa mga halimaw na naninirahan sa mga kagubatan. Isang mahirap lamang na binata at grade 9 student si Mo Fan. Mayroon siyang kapatid na may kapansanan, kung kaya kinakailangan niyang makahanap ng magandang trabaho upang matustusan ang kanyang pamilya. Kung ikaw si Mo Fan, pipiliin mo din bang maging magician na lang? Magagawa nga kaya ni Mo Fan ang kanyang goal sa buhay? Ang first step para sa pangarap niya ay makapasok sa isang prestigious na magic high school. Pero kahit makapasok siya sa magandang eskwelahan, madami pa din magiging balakid para sa kanyang mga pangarap. Isa na dito ang mga kapwa estudyante na nalaman ang pagiging mahirap niya. Samahan natin ang ating bida sa pag-abot ng kanyang mga pangarap sa buhay. Naunang matapos mag-exam si Mo Fan para sa entrance exam ng sikat na school na ito, kung kaya lumabas na agad siya bago pa man mag-ring ang bell. Habang naglalakad ay inaalala niya ang nangyari 3 buwan na ang nakakalipas. Dahil sa isang pendant, paggising niya ay nagbago na ang mga standard ng mundo. Nang makalabas siya sa campus ay nagulat ang binata dahil naghihintay doon ang kanyang ama. Agad na kinamusta ng kanyang ama ang experience niya sa pagsusulit, pinagaan nito ang kanyang loob at sinabi na kahit hindi siya makapasa ngayon ay ayos lang dahil pwede naman siyang maging driver na lang gaya nito. Ngunit determinado si Mo Fan na maging isang mage, nag-review siya ng 3 buwan para sa exam na ito kahit alam niya na pang 9 years ang coverage ng exam. Mababa man ang chance pero umaasa pa din siya na makakapasa siya ngayon. Isang araw na daanan ni Mo Fan ang kanyang ama sa bahay ng amo nito. Narinig niya kung papaanong nakikiusap ang kanyang ama upang matulungan siyang makapasok sa sikat na magic school. Ngunit dahil sa nagawa niyang kasalanan noon ay ayaw silang tulungan ng mayamang lalaki. Nakipagkasundo ang ama ni Mo Fan na isasanle nito sa boss niya ang lupa ng kanilang bahay, hayaan lamang na makapasok ang ating bida sa nasabing paaralan. Masayang ibinalita ng ama ni Mo Fan na makakapasok na siya sa school na gusto niya. Ipinaliwanag din sa kanya ng ama na parerentahan nito ang bahay dahil lahat naman sila ay laging wala dito. Ipinakita ng ating bida na masaya siya sa mga naririnig, kahit ang totoo ay nalulungkot siya dahil kailangan isakripisyo ng kanyang ama ang bahay nila para lamang makapag-aral siya. Ito kasi ang deal ng kanyang ama sa boss nito. Ganun na yata talaga ang ikot ng mundo, basta mahirap ka ay pagsasamantalahan ka ng mga may kapangyarihan na mayayaman. Inalala ni Mo Fan ang mala Romeo and Juliet na eksena nila ng anak ng boss ng kanyang ama. Ito ang sinasabi ng boss sa kanyang ama na naging kasalanan ng ating bida, inakala kasi nila na may balak siyang masama sa dalaga. Isa ito sa masasakit na alaala niya noon dahil nakita niya kung paano sila minaliit, at kung papaano nasaktan ang kanyang ama dahil sa pangyayari na iyon. Masakit din para sa kanya na hindi siya nagawang ipagtanggol ng dalaga, pero alam niya na sobrang bata pa nila noon. First day of school na ng ating bida, ngayong araw na ito ay bubuhayin na ang mga kapangyarihan na meron sila. Umagang-umaga pa lamang ay pambubuli na agad ang na-experience ni Mo Fan. Bigla naman nagliwanag ang pendant na suot ng binata, at may kung anong kakaiba na naramdaman siya mula doon. Nagsimula na ang awakening, nauna ang anak ng amo ng kanyang ama na si Mobay at hindi na nakakapagtaka na ice magic ang meron ito dahil mark na yon ng kanilang pamilya. Sunod-sunod nang tinawag ang mga classmate ni Mo Fan, turn na ng ating bida nakaabang ang lahat kung anong kapangyarihan ang taglay niya. Inilagay na niya ang kanyang kamay sa bola ang crystal, pinagtawanan lamang siya ng lahat nang walang lumabas at hindi mag-ilaw ang bola. Nadismaya maging ang guro lalo pa nang sa kabilang classroom ay may nagtataglay ng thunder magic na 1 in 1,000 lang. Lumabas ng silid ang lahat ng classmate ni Mo Fan para makichismis sa kabilang classroom. Habang ang ating bida ay patuloy lang na nakahawak sa bola at nirelax ang kanyang isipan. Pagmulat ng kanyang mga mata naramdaman niya ang init ng kanyang palad, pagtingin niya sa bolang crystal ay nag-ilaw ito ng pula at nakita niya din na nag-ilaw ito ng violet, tanda ng thunder magic. Bumalik ang kanyang mga kamag-aral at guro, ang naabutan ng mga ito ay ang kanyang fire magic.
Dahil dito ay nag-imagine ang ating bida at inisip na itatago niya na lamang muna ang Thunder Magic niya para sa huli ay magamit niya ito sa kanyang mga bully na kamag-aral. 2 buwan na ang nakakalipas, ngayon ay nagle-lecture ang teacher nila Mofan. Ang lesson for today ay ang pagkontrol ng kanilang magic powers upang ma-release nila ito ng maayos. Si Mobay na one of the bully ang nagpakitang gilas dahil kaya na niyang kontrolin kahit papaano ang kanyang kapangyarihan. Para makontrol kasi nila ang kanilang mga kapangyarihan ay dapat nilang matutunan na kontrolin ang mga star na kaakibat nito. Mayroong 7 bituin na sumisimbolo din sa 7 level ng kapangyarihan. Mas maraming star na magagawa mong kontrolin, mas malakas na klase ng kapangyarihan ang may lalabas mo. Sa ngayon ang ating bida ay sentro na naman ng atraksyon ng mga bully. Nakita kasi ng mga ito na isa pa lamang ang star na kaya niyang kontrolin. Mabuti na lamang at mayroon siyang kaibigan na laging nagtatanggol sa kanya. Nasa daan pa uwi ay inis na inis ang ating bida dahil isang star lang ng fire magic ang kanyang kayang kontrolin. Sinubukan niya naman kontrolin ang thunder magic at nagagawa niyang maka-6, ngunit ng pang-7 na ay lagi siyang nawawala sa focus. Matapos magmuni-muni ay agad din nagpunta si Mofan sa isang park, doon ay nakita niya ang kanyang kapatid. Napansin agad ng binata ang mga lalaki na kumuha sa wheelchair ng kapatid na laging nambubuli sa dalaga. Agad na nilapitan ng ating bida ang mga kalalakihan na agad din naman siyang nilait-lait. Gaya ng mga normal na magkakapatid, kayang tanggapin ni Mofan ang panglalait sa kanya pero hindi ang panglalait sa kapatid. Dahil sa galit na nararamdaman ay sinubukan ng ating bida na kontrolin ang kanyang thunder magic. Dahil sa tindi ng emosyon na kanyang nararamdaman ay nagawa niyang makontrol ang thunder magic, at knockout agad ang boss ng mga bully. Nagmamakaawa naman sa kanya ang iba pa dahil sa takot ng mga ito at madaling nagsialis. At masayang nagkwentuhan ang magkapatid. Nag-eensayo si Mofan na kontrolin ang star ng kanyang fire magic habang naliligo. Determinado at motivated ang binata na maging isang ganap na mage para sa kanyang pamilya. Hindi biro ang panahon nila ngayon, lalo na para sa kanyang ama, delikado ang kalsada dahil sa dami ng halimaw. Kaka-practice niya ay naramdaman niya ang init down there kaya napabalikwas siya ng alis sa bathtub. Sumunod naman na eksena ay pinuntahan siya ng kapatid habang kumakain ng merienda. Pinuri siya ng dalaga dahil sa bilis niyang nakontrol ang thunder magic. Nagtaka naman si Mofan nang mabanggit ng kapatid ang tungkol sa isang kulto, tinanong kasi siya ng dalaga kung sumali ba siya dito kaya niya ganon kabilis na lamang nakontrol ang powers niya. Matapos paalisin ang kapatid sa kanyang silid ay napaisip din ang ating bida. Alam niya na mapapahamak siya kung may makakaalam na ganon niya lang kadaling nakontrol ang thunder magic niya. Panibagong araw sa school, ang lahat maging ang ating bida ay napatulala sa gandang taglay ng bago nilang teacher. Nagtanong ang teacher kung sino-sino ang mayroong fire magic, agad naman nakuha ni Mofan ang atensyon ng mga bully dahil alam ng mga ito na isang star lang ang kaya niyang kontrolin. Natigil ang lahat sa pagtawa sa ating bida nang ipakita ng kanilang guro ang level 1 fire magic. Bakas sa mukha ng lahat ang pagkamangha sa kapangyarihan na ipinakita ng kanilang teacher. Nasa practice room si Mofan, may improvement naman na siya dahil sa pagkakataon na ito ay kaya na niyang kontrolin ang 5 star ng fire magic. Pero nais niya pa din na makontrol ang buong 7, upang maipakita sa lahat ang kanyang kakayahan. Lalo pa at nalalapit na ang kanilang final exam, kaya dapat ay focus lang sa goal ang eksena niya. Ngayong araw ay nag-explain ang kanilang guro para sa final exam. Sa mga oras na ito ay magsisimula na ang exam, but before that meron munang speech na magaganap. Ang nagsasalita sa harap ay ang boss ng ama ni Mofan, kasama nito ang anak na dalaga na napagkamalan noon na kinidnap ng ating bida. Ang pamilyang ito ang pinagmulan ni Mobay, ang bida-bidang classmate ng ating bida. Ang pamilyang mo ay kilala sa ice magic, isang magic power na nakalinya sa malalakas na kapangyarihan, kung kaya ang Mo family ay sadyang hinahangaan. Isa din ang pamilyang ito sa dahilan kung bakit nais ni Mofan na maging isang mage, nais niyang ipamuka kay Mr. Mo na ang gaya ng ating bida ay may kakayahan din at hindi basta-basta lamang na minamaliit. Si Ninzu ang anak ni Mr. Mo na puppy love ng ating bida, ngayon ay magpapamalas ng kanyang kapangyarihan sa paggamit ng ice magic. Ang dalaga ay mala Elsa ng Frozen ang galawan, the cold don't bother her anyway. Kasing lamig din ng ice ang mga tingin niya kay Mofan. Ang ating bida naman ay palihim na masaya at proud sa nagawa ng dalaga,
Tila ba hanggang ngayon ay in love ang eksena niya. Nagsimula na ang mga estudyante na ipakita ang kanilang kakayahan at natutunan, final exam na. Nakapila sila at isa-isang humahawak sa bowl ang crystal upang maipakita ang level ng magic powers nila. Mayroong mahina at mayroon din na malalakas na ang powers, mayroon din na sumubok na i-release na ang kanilang magic powers gaya na lamang ng kaibigan ng ating bida na si Xiao Hao. Ang sumunod naman humawak sa bowl ang crystal ay si Mobay na nakakuha ng grade na S, pinakamataas na marka. Dahil nasa event na ito ang head ng Mo family, bida-bidang sumubok din ng magic release si Mobay. Kahit na bida-bida ito ay mayroon din namang ibubuga. At ngayon, ang most awaited moment ng mga bully turn na ng ating bida. May dayaan na nga pong nagaganap, naglagay ng isang black stone na nag-a-absorb ng magic powers ang tauhan ng tito ni Mobay. Wikang tingin nila sa ating bida, pero dinadaya pa nila. Ngunit hindi umayon sa mandurugas na magtito ang pagkakataon. Nagawang mabasag ng lakas ng kapangyarihan ni Mo Fan ang black stone. Napansin naman ng sexy na teacher na may mali sa bowl ang crystal. Kung kaya pinaulit niya ang exam sa ating bida. Nagsimula na ang tsismisan ng iba pang mga students dahil para sa kanila ay mahinang nilalang ang ating bida. Ang madlang people ay namangha, nabigla at hindi makapaniwala. Ang grade lang naman ng ating bida, tumataginting na S. Bukod doon hindi papatalo si Mo Fan, susubukan niya din ang magic release. Mas lalong namangha ang mga fans bully na kamag-aral ng ating bida nang bigyan siya ng A na grade para sa magic release na ginawa niya. Tinawag din ang binata ng head ng family mo, ang ama ni Ningzu. Ang sumunod na mga eksena ay hindi inaasahan ng lahat. Nag-offer si Mr. Mo sa ating bida na ibigay ang fire bracelet ng kanilang pamilya sa binata. Ngunit cool na cool si Mo Fan na ipinamukha sa matanda na hindi niya kailangan ang pamilya nito para mag-excel. Bukod dito, ipinaalala ng binata ang ginawa ng mga ito sa kanyang ama at sa kanilang pamilya. Bakas sa pananalita ang galit na nararamdaman ng binata na nasabi nito na kahit bayaran pa siya ay hindi niya magagawang pakasalan si Ningzu na anak ng matanda. Ang ending ng sagutan, in 2 years time ay makikipagduelo si Mo Fan sa ampon ni Mr. Mo at sa oras na yun kung mananalo ang ating bida manghihingi ng tawad ang matanda sa kanyang ama, ngunit kung hindi ay siya ang luluhod at hihingi ng tawad dito. Panibagong semester na, si Miss Watermelon ay si Miss Sexy pala na teacher nila Mo Fan ay nagbigay ng ilang mga reminders. Ngayon nga ay nasa elite class na ang ating bida at siya pa ang top 1. Ngayon nga ang topic nila ay ang Star Bracelet, kung saan makakatulong ito sa kanila upang mas lumakas. Ngunit dahil sa pagsagot-sagot ni Mo Fan kay Mr. Mo instead of 1 month ay 10 days lang magagamit ng ating bida ang kanyang bracelet. Confident naman ang ating bida na kahit wala ang bracelet na iyon ay magagawa niyang mag-ensayo at magpalakas pa. Sa gabing ito iniisip mabuti ni Mo Fan ang mga nagdaang araw ng pag-eensayo niya gamit ang Star Bracelet. Sa tuwing ginagamit niya ito parang namamagnet nito ang kanyang pendant na suot. At hindi inaasahan ni Mo Fan na ang pendant niyang serpent ay lalamunan ang bracelet. Kasunod nito ang pagsulpot ni Miss Sexy sa likod niya. Ipinakita niya sa babae ang kanyang pendant at ipinaliwanag dito ang nangyari sa bracelet. Nagulat ang babae nang makita ang serpent, dito ay napag-alaman ng ating bida na isang magic gear din pala ang pendant niya. Ang magic gear ay isang item na tutulong sa isang mage na mapalakas ang kanyang kapangyarihan. Pero hindi lang yun, ang pendant ni Mo Fan ay nag-iisa lamang. Sinabi sa kanya ni Miss Sexy na ang pendant niya ay may kakayahan na mag-upgrade ng kusa basta ay pakakainin niya lamang ito, gaya ng pagkain nito sa bracelet. Ngayon napagtanto na ni Mo Fan kung bakit ganun kadali na lamang niya napalakas ang dalawang kapangyarihan na meron siya. Sinabihan siya ni Miss Sexy na wag ipapaalam sa iba ang tungkol sa pendant.